Ang bigat ay may sariling anyo sa loob ng tolda ni Josue. Hindi ito isang bagay na nakikita o nahahawakan, kundi isang presensyang halos solido, isang puwersang nagpapabagal sa hangin at nagpapakapal sa katahimikan hanggang sa ito'y maging isang pader na hindi kayang tibagin. Sa gitna ng kwartong yon, sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng isang lamparang dilangis, nakaupo si Josue, ang bagong pinuno ng Israel. Ang kanyang mga balikat, malapad at sanay sa bigat ng baluti, ay bahagyang nakayukod na para bang may isang di nakikitang pasan na pumipiga sa kanya pababa sa lupang kanyang kinauupuan. Sa harap niya, sa isang mesang yari sa magaspang na kahoy, nakalatag ang tungkod ni Moises. Isa lamang itong piraso ng luma at gasgas na kahoy, pinakinis ng pawis at mga taon ng paghawak ng isang kamay na mas dakila kaysa sa kanya. Ngunit sa paningin ni Josue, ang bigat nito ay parang bakal. Isang pamana na sa tingin niya ay hindi niya kayang angkinin. Sa labas, ang mga tunog ng isang bansang nabubuhay ang mahinang bulungan ng milyon-milyong tao. Ang pag-iyak ng mga sanggol, ang pag-aalaga sa mga hayop ay unti-unting humihina habang lumalalim ang gabi. Ngunit para kay Josue, ang mga tunog na yon ay hindi nagbibigay aliw. Ang mga ito ay mga paalala. Bawat isa ay isang sinulid sa kumot ng responsibilidad na bumabalot sa kanya. Isang responsibilidad na ipinasa sa kanya, hindi dahil sa siya ang pinakamahusay, kundi dahil wala nang iba pang natitira. Isinara niya ang kanyang mga mata. Ngunit ang kadiliman ay nagdala lamang ng mga alaala, mga multo ng isang nakaraang hindi niya matakasan. Nakikita niya ang mukha ni Moises, ang balbas nitong puti na parang niyebe, ang mga matang nakakita na sa kaluwalhatian ng Diyos. Isang pinunong nakipag-usap sa nag-iisang Diyos ng harapan tulad ng isang kaibigan, at pagkatapos, sa tabi ng perpektong imaheng iyon, nakikita niya ang sarili niyang refleksyon si Josue, ang sundalo, ang alalay, ang anino na palaging naglalakad isang hakbang sa likuran. Sino ako? Bumulong ang isang tinig sa kanyang isipan. Isang tinig na pamilyar at puno ng pang-aalipusta. Upang mamuno sa bayang ito ako, na ang tanging alam ay ang bigat ng espada at ang alikabok ng labanan. Ang bawat paghinga niya ay tila nagdadala ng lasa ng kabiguan mula sa nakaraan. Bumalik sa kanya ang alaala ng 40 taon na ang nakalilipas noong siya'y isang espiya. Bata pa at puno ng pananabik na bumalik mula sa lupain ng Canaan na may dalang mga ubas na kasinlaki ng kamao ng isang tao. Siya at si Caleb lamang ang nagsalita ng katotohanan, ng pangako, ng isang tagumpay na abot kamay. Ngunit ang tinig ng 10 iba pa, ang kanilang mga salitang puno ng takot tungkol sa mga higante at mga pader na abot langit ay naging lason na kumalat sa buong kampo. Pinatay ang pananampalataya at sinentensyahan ang isang buong henerasyon sa kamatayan sa ilalim ng araw ng disyerto. Ang kabiguang iyon, ang malawakang pagbagsak na iyon ng katapangan, ay isang sugat sa kaluluwa ni Josue, isang patuloy na paalala na ang pinakamalaking kalaban ng Israel ay hindi ang mga hukbo ng Kanaan, kundi ang sarili nitong puso na puno ng pag-aalinlangan. At ngayon, siya ang inaasahang mamuno sa mga anak ng mga taong iyon. Isang bagong henerasyon na ipinanganak sa pagkaalipin ng disyerto, na ang tanging alam na himala ay ang mana na bumabagsak mula sa langit. Paano niya sila mapaniniwala sa isang pangako na hindi pa nila nakikita, kung siya mismo, sa kaibuturan ng kanyang puso,
ay nakikipaglaban sa multo ng pagiging isang impostor. Ang tungkod sa mesa ay tila nanunuya sa kanya. Isang simbolo ng kapangyarihan na sa tingin niya ay hiram lamang. Isang kasuotan na hindi sukat sa kanya. Kinaumagahan. Ang bigat na iyon ay sumunod sa kanya palabas ng tolda. Isang malamig na presensya sa ilalim ng sumisikat na araw. Ang mga pinuno ng mga tribo ay nagtipon. Ang kanilang mga mukha ay ukit ng pag-aalala habang nakatingin sila sa malayong ilog Jordan, na sa panahong iyon ng taon ay isang marahas at rumaragasang agos ng putik at tubig. Ang mga pampang nito ay umaapaw dahil sa natunaw na niyebe mula sa mga bundok. Isang matanda mula sa tribo ni Reuben, si Zuriel, na ang balbas ay kasing kulay ng alikabok ng disyerto. Ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay magalang, ngunit may talim ng pagdududa. General Josue, sabi niya. At ang salitang general ay tila mas isang limitasyon kaysa isang titulo. Ang ilog Jordan ay galit. Ang ating mga tao ay pagod na. Marahil mas matalino kung palakasin na lang natin ang ating mga nasakop sa panig na ito ng ilog at maghintay ng mas mainam na panahon. Ang mga salita ni Zuriel, bagamat makatwiran, ay parang isang patalim sa lumang sugat ni Josue. Ito na naman, ang parehong pag-aalinlangan, ang parehong takot na nakabalat kayo bilang pag-iingat, ang parehong espiritu na nagpatay sa kanilang mga ama sa buhanginan. Isang alon ng galit ang umakyat sa kanyang lalamunan. Ngunit pinigilan niya ito. Itinulak pababa sa malamig na hukay ng kanyang tiyan kung saan naninirahan ang kanyang mga sariling demonyo. Ang kanyang mga mata ay sinalubong ang mga tingin ng iba pang mga pinuno. Sa ilan, nakita niya ang pananampalataya. Ngunit sa marami, nakita niya ang parehong nagtatanong na tingin ang tahimik na paghahambing. Gagawin ba ni Moises ang ganito? Ano ang sasabihin ni Moises? Sa tabi niya, si Caleb, ang kanyang kapatid sa pananampalataya at ang tanging iba pang nabubuhay na saksi sa orihinal na pangako, ay tumayo ng mas tuwid. Ang kanyang presensya ay parang isang bato sa gitna ng agos, hindi natitinag. 40 taon tayong pinakain ng Panginoon sa disyerto, sabi ni Caleb. Ang kanyang boses ay magaspang ngunit matatag. Hindi niya tayo dadalhin dito para lamang iwanan sa pampang. Nagpasalamat si Josue sa lakas ng kanyang kaibigan. Ngunit kahit na ang mga salita ni Caleb ay hindi kayang pawiin ang mga bulong sa kanyang isipan, ang pagpupulong ay natapos ng walang malinaw na desisyon. Nag-iwan ng isang makapal na latak ng tensyon sa hangin. Ang mga pinuno ay umalis. At naramdaman ni Josue ang kanilang mga mata sa kanyang likuran. Mga tinging puno ng haka-haka. Bawat isa ay nagdaragdag sa bigat na kanyang pinapasan. Alam niyang pinag-uusapan nila siya sa kanilang mga tolda. Tinatasa ang bawat salita niya. Bawat kilos, inihahambing ang kanyang pag-aalinlangan sa di matitinag na katiyakan ni Moises. Siya ay isang general na sinusubukang punan ang sapatos ng isang propeta. At ang agwat sa pagitan ng dalawa ay tila isang bangin na kasing lawak ng disyertong kanilang nilakbay. Sa huli, hindi na niya kinaya ang bigat ng mga tingin at bulungan. Naglakad siyang mag-isa, papalayo sa kampo, hanggang sa marating niya ang pampang ng ilog Jordan. Doon, ang dagundong ng tubig ay halos nakabibingi, isang perpektong salamin ng kaguluhan sa loob niya. Ang ilog ay isang halimaw, walang awa at walang pakialam. Isang pisikal na representasyon ng lahat ng kanyang mga takot. Paano niya pangungunahan ang isang bansa sa pagtawid dito kung hindi man lang niya kayang tawirin ang sarili niyang dagat ng pagdududa? Panginoon,
Bulong niya sa rumaragasang hangin. Ang kanyang mga salita ay halos lamunin ng ingay. Hindi ko ito kaya. Bigyan ninyo ako ng isang labanan, isang kaaway na may espada at kalasag. Iyon ang aking naiintindihan. Ngunit ito isang galit na ilog at isang bayang puno ng takot. Hindi ako si Moises. Hindi ko kayang hatiin ang tubig gamit ang isang tungkod. Sa sandaling iyon ng lubos na pagsuko, sa gitna ng dagundong ng ilog at ng sigaw ng kanyang naghihirap na kaluluwa. Isang bagay ang nangyari, hindi isang tinig mula sa mga ulap, hindi isang nagliliyab na palumpong. Sa halip, isang katahimikan ang bumagsak sa loob ng kanyang isipan. Isang katahimikang may bigat at linaw na humiwa sa lahat ng ingay. At sa katahimikang iyon, isang utos ang nabuo, malinaw at hindi mapag-aalinlanganan, na tila ito'y palaging nandoon. Naghihintay lamang na marinig niya, Josue, humanda ka. Ihanda mo ang mga tao. Sa loob ng 3 araw, tatawirin ninyo ang Jordan na ito. Hindi kagalakan ang naramdaman ni Josue, kundi isang uri ng sagradong takot. Ang utos ay hindi nag-alis ng bigat sa kanyang mga balikat, ngunit binigyan ito ng direksyon ng kanyang pasanin. Wala nang puwang para sa pag-aalinlangan. Wala nang oras para sa paghahambing. Ang daan ay itinakda na. Napaluhod siya sa mamasamasang lupa. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa putik. Habang nakatingin siya sa marahas na tubig, alam niyang may isang bagay na kailangang mamatay sa pampang na iyon, ang Josue na alipin ng nakaraan. Ang Josue na anino ni Moises upang maipanganak ang pinuno na kailangan ng Israel upang makatawid. Ang 3 araw ng paghihintay ay hindi isang biyaya, kundi isang pagpapahirap. Bawat oras na lumilipas ay parang isang butil ng buhangin sa isang sirang orasan. Walang katapusan at walang layunin. Para kay Josue, ang utos na natanggap niya sa pampang ng Jordan ay naging isang malayong alingawngaw na unti-unting nilalamon ng mas malakas na ingay ng kanyang sariling pagdududa. Sa araw, pinanatili niya ang isang maskara ng katatagan. Naglalakad siya sa kampo, nagbibigay ng mga utos na may artipisyal na kumpiyansa. Ang kanyang boses ay isang instrumento na pinilit niyang patunugin ng may awtoridad. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang bagyo ang namumuo. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga tao. Nakikita niya ang isang ina na marahang umaawit sa kanyang natutulog na anak. Ang kanyang himig ay isang manipis na sinulid ng pag-asa sa makapal na kumot ng kawalan ng katiyakan. Nakikita niya ang mga matatandang lalaki na nagkukwento sa mga kabataan tungkol sa mga himala sa Ehipto. Ang kanilang mga salita ay parang mga tuyong dahon na sinusubukang buhayin ang alaala ng isang malayong tagsibol. Nakikita niya ang mga sundalo, mga kabataang lalaki na ipinanganak at lumaki sa disyerto, na ang tanging alam na mundo ay ang buhangin at ang araw, habang sila'y naglilinis ng kanilang mga sibat na may halong kaba at pananabig. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, isang pamilyar na kirot ang kumalat sa kanyang dibdib, ang kirot ng pagmamahal na siyang mismong nagiging lason sa kanyang determinasyon. Sapagkat paano mo aakayin ang mga tupa sa gitna ng mga lobo kung ang bawat pagbahing nila ay nagdudulot sa iyo ng takot? Ang bawat inosenteng mukha ay isang panunumbat sa digmaang kanyang inihahanda. Ang bawat tawa ng bata ay isang paalala sa dugo na malapit ng dumanak. Ang kanyang puso, isang bagay na palagi niyang itinuturing na lakas, ay naging isang malambot na bahagi sa kanyang baluti. Isang kahinaan na alam niyang sasamantalahin ng kaaway. Ang pagmamalasakit
Ang habag ito, ang mga demonyong bumubulong sa kanya na maghanap ng ibang paraan. Isang mas banayad na landas, isang negosasyon. Ito ang mga tinig na pumipigil sa kanya na maging ang bakal na kailangan ng kanyang bayan. Sa ikatlong gabi, ang gabi bago ang pagtawid, ang pagpapahirap ay umabot sa sukdulan. Hindi siya makatulog. Ang hangin sa labas ay huminto, at ang kampo ay nabalot ng isang di pangkaraniwang katahimikan. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang ingay ay nakabibingi. Ang mga anino sa kanyang tolda ay tila nag-aanyong mga higante ng Canaan. Ang aandap-andap na lampara ay parang mga matang mapanuri ng kanyang mga ninuno. Hindi na niya makayanan. Tumayo siya, at tulad ng isang taong naglalakad habang natutulog, ang kanyang mga paa ay nagdala sa kanya pabalik sa lugar na pinagmulan ng lahat ang pampang ng Ilog Jordan. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ang ilog ay mas nakakatakot. Ang itim na tubig ay isang halimaw na natutulog. Ang marahang agos nito ay isang mapanlinlang na paghinga. Lumuhod siya sa gilid ng tubig. Ang kanyang mukha ay isang pulgada lamang, ang layo mula sa kanyang malabong refleksyon. Magpakita ka sa akin, bulong niya sa kadiliman. Hindi sigurado kung sino ang kanyang kinakausap, ang Diyos, ang kanyang sarili, o ang mga multo ng nakaraan. Bigyan mo ako ng tanda. At ang tanda ay dumating. Hindi ito isang mahinang bulong o isang banayad na pangitain. Ito ay isang pagbasag. Ang dagundong ng ilog ay biglang nawala. Ang hangin ay namatay. Ang mundo ay huminto sa pag-ikot. At isang nakabibinging katahimikan ang bumagsak. Isang vacuum na humigop sa lahat ng hangin mula sa kanyang mga baga. Pagkatapos, ang refleksyon niya sa tubig ay nagsimulang magbago. Hindi na ito ang kanyang pagod na mukha, kundi isang bintana sa isang hinaharap na puno ng apoy. At abo, ito ay isang apokalipsis. Nakita niya ang kanyang sarili, nakatayo sa harap ng matatayog na pader ng Jericho. Ngunit ang Josue sa pangitain ay hindi ang pinuno na dapat siya maging. Siya ay nag-aalinlangan. Nakikinig siya sa mga pinuno na nagpapayo ng pag-iingat, na nagsasabing mas mabuting makipag-usap muna kaysa makipagdigma. Nakita niya ang kanyang sarili na nagpapadala ng mga sugo na may dalang puting bandila. Nag-aalok ng kapayapaan. Sinusubukang iligtas ang mga inosente sa loob ng lungsod. Ang kanyang habag, ang kanyang kahinaan, ang siyang naging hatol sa kanila. Habang siya'y nag-aalinlangan, ang mga tarangkahan ng Jericho ay bumukas. Ngunit hindi mga sugo ng kapayapaan ang lumabas, kundi isang hukbo ng mga karwahe at sundalo na sumugod sa gabi habang ang kampo ng Israel ay natutulog. Panatag sa maling akala ng isang posibleng kasunduan, ang sumunod ay isang masaker. Ang pangitain ay naging isang bangungot na may amoy, tunog at pakiramdam. Nalanghap niya ang amoy ng nasusunog na tolda at laman. Narinig niya ang mga nakabibinging hiyawan ng mga babae at mga bata. Nakita niya ang mga kaibigan, mga mukha na kanyang kinilala at minahal, na tinataga ng mga espada ng kaaway. Nakita niya si Caleb, ang matandang leon, na bumabagsak habang sinusubukang protektahan ang banal na kaban ng tipan. Ang ginto nito ay nabahiran ng kanyang sariling dugo. Ang pinakamasaklap na bahagi ng pangitain ay ang resulta, hindi lamang isang pagkatalo sa labanan, kundi ang ganap na pagkalipol ng isang pangarap. Nakita niya ang mga natirang Israelita na muling ginawang alipin. Ang kanilang mga anak ay pinalaki sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng Canaan. Ang
Ang pangalan ng kanilang Diyos ay naging isang bulong, isang alamat. At pagkatapos ay wala na. Ang 40 taon sa disyerto, ang paghihirap, ang mga himala, ang pangako, lahat ay naging abo. Sinunog sa apoy ng isang sandali ng kanyang pag-aalinlangan. Isang sandali ng habag. Napasigaw si Josue, ngunit walang tunog na lumabas. Nakulong siya sa loob ng bangungot, pinilit na panoorin ang bawat detalye ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Habang ang huling imahe ng isang nalipol na bansa ay naglalaho, naiwan siyang nag-iisa sa kadiliman. Basag at hungkag, at sa kahungkagan na iyon, isang katotohanan ang ipinukpok sa kanyang kaluluwa. Hindi ito isang tinig, kundi isang kaalaman, isang brutal, at hindi maikakailang paghahayag na mas malamig at mas matalim kaysa sa anumang espada. Ang iyong puso ang iyong kalaban? Ang kaalamang iyon ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng kanyang pagkatao. Taongunin panay talala sa kanila, ang siyang papatay sa kanila. Ang iyong pagnanais na maging isang mabuting tao ang siyang magiging sanhi ng kanilang pagkasira. Hindi nila kailangan ng isang kaibigan. Kailangan nila ng isang sandata. Hindi nila kailangan ng isang pastol. Kailangan nila ng isang pader na bakal. Ang pangako ay hindi isang banayad na regalo. Ito ay isang lupain na kailangang kunin sa pamamagitan ng apoy at dugo. Ang habag sa kaaway ay kataksilan sa akin. Ang pag-aalinlangan ay kamatayan. Upang sila'y mabuhay. Ang taong kilala mo bilang Josue ay kailangang mamatay ngayong gabi. Ang paghahayag ay walang awa. Hindi ito nagalok ng aliw o pag-unawa. Ito ay isang hatol. Isang pagpili. Maaari niyang panatilihin ang kanyang kaluluwa at panoorin ang pagbagsak ng kanyang bansa. O maaari niyang isakripisyo ang kanyang sangkatauhan upang maging instrumento ng isang banal na layunin. Dahan-dahan, bumalik ang mga tunog ng mundo. Ang dagundong ng ilog, ang hihip ng hangin. Ngunit si Josue ay hindi na pareho. Nanginginig siyang tumayo. Ang putik ay naninikit sa kanyang mga tuhod. Naglakad siya pabalik sa tubig at tiningnan ang kanyang refleksyon. Ang mukha na tumingin pabalik ay hindi na sa kanya. Ang mga mata na dating puno ng pag-aalinlangan ay ngayon ay 2 piraso ng obsidian. Walang emosyon at malalim. Ang mga linya ng pag-aalala sa kanyang noo ay tila naging mga ukit sa bato. Ang bigat sa kanyang mga balikat ay naroon pa rin. Ngunit hindi na ito ang bigat ng pagdududa. Ito na ngayon ang malamig, matatag at hindi matinag na bigat ng isang layunin. Wala nang kaguluhan. Wala nang takot. Tanging isang nagyeyelong kalinawan. Ang apoy ng kanyang damdamin ay pinatay, at ang natira ay ang matigas na bakal na hinulma sa gitna ng isang apokaliptikong pangitain. Ang pinuno na kailangan ng Israel ay naipanganak sa pampang na iyon hindi mula sa inspirasyon, kundi mula sa pagkasira. Dumating ang umaga. Malamig ang hangin. Si Josue ay nakatayo na sa labas ng kanyang tolda. Bago pa man sumikat ang unang liwanag. Hindi siya nagdasal. Hindi siya nag-isip. Naghintay lamang siya. Ang kaguluhan ng nagdaang gabi ay wala na. Ang apoy ng pangitain ay namatay na. Ang natira ay ang baga. Isang malamig at matigas na sentro ng determinasyon. Si Caleb ang unang nakapansin. Lumapit siya sa kanyang kaibigan. Inaasahang makikita ang isang mukha ng isang taong hindi nakatulog, puno ng pag-aalala o di kaya'y banal na kasabikan. Ngunit hindi iyon ang kanyang nakita. Ang Josue na nakatayo sa harap niya ay iba na. Ang kanyang tindig ay perpektong tuwid.
parang isang haliking bakal na ibinaon sa lupa. Ang kanyang mga balikat ay hindi na nakayukod sa bigat ng pasanin. Sa halip, ang mga ito ay tila hinulma mula sa granito, hindi natitinag. Ngunit ang pinakakakaiba ay ang kanyang mga mata. Ang dating init, ang kislap ng pag-aalinlangan at pag-asa, ay wala na. Ang mga ito ngayon ay parang 2 piraso ng bato, malamig at walang anumang mababakas na emosyon. Tumingin sila ng hindi tunay na nakikita. Sinusukat nila ang lahat ngunit walang anumang hinuhusgahan. Josue? Nagsalita si Caleb. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Tumingin si Josue sa kanya. 1 segundo. 2. Walang pagkilala. Walang init. Pagkatapos, tumango siya. Isang maikling kilos. Caleb, sabi niya. Ang kanyang boses ay ang pinakakakilabot sa lahat. Ito ay kalmado. Ito ay malinaw. At ito ay ganap na walang buhay. Na parang yelo. Ihanda mo ang mga tauhan. Oras na. Bago pa man makasagot si Caleb, isang grupo ng mga pinuno, kasama na naman si Zuriel, ang mabilis na lumapit. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot sa pagsikat ng araw. Ang ilog Jordan ay mas malakas pa kaysa kahapon. Isang rumaragasang pader ng putik at tubig. General ang sigaw ni Zuriel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi natin ito magagawa. Ito ay pagpapakamatay. Ang ilog ay lalamunin tayo ng buo. Pakiusap, pakinggan mo ang katwiran. Ang dating Josue ay makikipagtalo. Magpapaliwanag, magagalit. Ang bagong Josue ay hindi gumalaw. Hinayaan niyang matapos ang mga salita ni Zuriel. Hinayaan niyang magsalita ang iba pa. Ang kanilang mga tinig ay naguunahan sa pagpapahayag ng takot at pagdududa. Hinayaan niyang maubos ang kanilang mga salita sa malamig na hangin ng umaga. Nang matapos sila, isang mabigat na katahimikan ang bumagsak. Si Josue ay hindi sumagot. Tiningnan lamang niya sila. Isa-isa. Ang kanyang titig ay hindi galit. Ito ay mas masahol pa. Ito ay isang titig na parang tumitingin sa mga bagay, hindi sa mga tao. Mga bagay na kailangang ayusin. Tapos na ba kayo? Tanong niya. Ang kanyang boses sa isang patag na linya. Napatango na lamang ang mga pinuno. Natakot sa kakaibang katahimikan ng kanilang general. Muti, sabi ni Josue. Ngayon, makinig kayo. Humakbang siya palapit. Ang kanyang presensya ay tila nagpabago sa temperatura ng hangin. Naging mas malamig. Ito ang lohika ng takot. Nagsimula siya. Ang bawat salita ay isang matigas na bato. Sinasabi nito na ang panganib ay dapat iwasan. Sinasabi nito na ang pag-urong ay katalinuhan. Ngunit ang lohika ng takot ay lohika ng mga alipin. At tayo ay hindi na mga alipin. Itinuro niya ang ilog. Ang bagay na iyan ay tubig lamang. Ang tunay na kaaway ay ang pag-aalinlangan sa inyong mga puso. Iyan ang kaaway na pumatay sa ating mga ama sa disyerto. Tumingin siya ng diretso kay Zuriel. Ang kanyang mga mata ay parang 2 talim. Ang iyong pag-iingat ay magiging libingan ng iyong mga anak. Ang iyong katwiran ay magiging tanikala nila. Ang utos ng Diyos ay ibinigay na. Ang pagsuway ay hindi lamang kabiguan. Ito ay pagtataksil. Bumaling siya sa mga saserdote na naghihintay malapit sa kaban ng tipan. Mga saserdote, utos niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na may absolutong kapangyarihan. Buhatin ang kaban. Lumakad kayo. Hindi na niya tiningnan muli ang mga pinuno. Tinalikuran niya sila na parang mga alikabok lamang sa kanyang daan. Ang kanilang mga argumento ay binuwag.
Ang kanilang takot ay ginawang walang silbi. Hindi niya sila ininspira. Hindi niya sila kinumbinsi. Binigyan niya sila ng isang katotohanan na kasing tigas ng bakal sumunod o mapahamak. Ang kanilang opinyon ay hindi na mahalaga. Habang ang mga saserdote ay nagsimulang maglakad patungo sa rumaragasang ilog, si Caleb ay muling lumapit kay Josue. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Hindi niya na makilala ang lalaking ito. Josue, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos isang pakiusap. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Josue. Isang kilos na ginawa na nila ng libu-libong beses sa loob ng 40 taon sa gitna ng labanan, sa tabi ng libingan ng mga kaibigan. Sa ilalim ng mga bituin ng disyerto. Kaibigan ko, ano ang nangyari sa iyo kagabi? Nasaan na ang apoy sa iyong mga mata? Nasaan na ang lalaking nakasama kong nangangarap? Sa unang pagkakataon, isang bagay ang gumalaw sa mukha ni Josue. Isang halos hindi mahahalata na pagkunot ng kanyang mga labi. Ngunit hindi ito emosyon. Ito ay pagtatasa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tingin sa kamay ni Caleb na nasa kanyang balikat. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Caleb. Ang lamig sa kanyang mga mata ay sapat na para magpayelo ng apoy. Ang apoy ay ginamit upang magpanday ng bakal. Sabi ni Josue. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Ang natira ay ang bakal. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Caleb mula sa kanyang balikat. Ang kilos ay hindi marahas. Ngunit ito ay tiyak. Ito ay isang pader na itinayo sa pagitan nila. Mas hindi matatawid kaysa sa ilog Jordan. Hindi na mahalaga ang nararamdaman. Caleb, dagdag ni Josue. Ang kanyang tingin ay bumalik na sa mga saserdote na papalapit na sa tubig. Ang mahalaga ay ang misyon, ang pangako. Iyon lamang. Isang bagay ang nabasag sa loob ni Caleb sa sandaling iyon. Ang kanyang matandang puso ay nakaramdam ng isang kirot na mas matindi kaysa sa anumang sugat sa labanan. Umurong siya ng isang hakbang. Pagkatapos ay isa pa. Ang lalaking kaharap niya ay hindi na ang kanyang kaibigan. Hindi na ang kanyang kapatid. Ito ay ang kanyang general. Ito ay isang simbolo. Isang instrumento ng isang banal at nakakatakot na kalooban. Naiwan si Josue na nakatayong mag-isa. Kahit na napapaligiran siya ng milyong-milyong tao. Isang malawak na kalawakan ng kalungkutan ang bumukas sa paligid niya. Ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang kakayahang makaramdam niyon ay isa sa mga bagay na isinakripisyo niya sa pampang ng ilog noong nakaraang gabi. Pinanood niya ang mga saserdote na humakbang sa tubig. Ang kanilang mga paa ay lumubog sa rumaragasang agos. Hindi siya kumurap. Hindi siya huminga. Ang pinuno na kailangan ng lahat ay narito na. Ngunit ang taong dati niyang pagkatao ay nawala na magpakailanman. At ang tanging nakasaksi sa kanyang libing ay si Caleb, na ngayon ay tahimik na umiiyak habang pinagmamasdan ng kanyang kaibigan na naging isang alamat at sa proseso ay naging isang estranghero. Ang himala ay nangyari ng walang salita, walang seremonya, habang ang mga paa ng mga saserdote ay nakatapak sa maputik na pampang. Ang rumaragasang tubig sa itaas ng ilog ay huminto. Hindi ito dahan-dahan na paghupa. Ito ay isang bigla at hindi natural na pagtigil.
na para bang isang dinakikitang pader ang ibinagsak mula sa langit. Pinipigilan ang galit ng Jordan. Ang dagundong ay naging isang nagbabantang katahimikan. Ang tubig ay nagsimulang umakyat, bumubuo ng isang kumukulong pader ng likidong kapangyarihan. Ngunit hindi ito makalampas sa di nakikitang hangganan. Sa ibaba, ang log ay pilis na natuyo. Inilalantad ang isang basang-basa at mabato na daanan sa gitna ng dating kamatayan. Isang kolektibong paghinga ng pagkamangha ang kumalat sa milyon-milyong tao. Ang ilan ay napaluhod, ang iba ay umiyak. Ngunit si Josue ay hindi gumalaw. Pinanood niya ang kababalaghan na may parehong malamig na pagtatasa na parang pinapanood niya ang pagbabago ng panahon. Ito ay inaasahan. Ito ay kinakailangan. Ang emosyon ay isang luho na hindi na niya kayang bayaran. Ang pagtawid ay isang mahaba at tahimik na prosesyon. Ang mga tribo ay dumaan sa tuyong lupa. Ang kanilang mga paa ay lumalakad sa lupang hindi pa naaapakan ng tao. Sa pagitan ng nakatayong mga saserdote sa gitna at ng nagngangalit na pader ng tubig sa malayo. Sa buong panahong iyon, si Josue ay nanatili sa kanlurang pampang, isang hindi gumagalaw na figura. Pinanood niya ang huling babae, ang huling bata, ang huling baka na ligtas na nakarating sa kabilang panig. Pinanood niya ang 12 lalaki na kumuha ng 12 bato mula sa gitna ng ilog bilang isang walang hanggang alaala. Nang sa wakas ay umakyat ang mga saserdote mula sa ilalim ng ilog at ang tubig ay bumalik sa dati nitong bagsik na may dagundong na yumanig sa lupa. Si Josue ay tumawid sa wakas. Ang kanyang mga sandalyas ang huling tumapak sa lupang pangako. Nakatayo na siya ngayon sa Gilgal, sa gitna ng kampo na itinayo sa bagong lupa. Ang 12 bato ay inayos bilang isang monumento, isang tahimik na saksi sa kapangyarihan na nagdala sa kanila doon. Ang hangin ay iba rito. Mayroon itong amoy ng mayabong na lupa, ng buhay, ng isang hinaharap na kailangang angkinin. Ngunit para kay Josue, ang lahat ng amoy na iyon ay isa lamang ang amoy ng susunod na yugto ng misyon. Oong kimenged siyanin, nagdala ng isang kakaibang uri ng kalungkutan. Isang kalungkutang hindi nagmumula sa lungkot, kundi sa distansya. Ang mga tao ay lumalapit sa kanya ngayon hindi na may pamilyaridad, kundi may paggalang na may bahid ng takot. Ang mga pinuno na dating nangahas na kwestiyonin siya ay ngayon ay yumuyuko sa kanyang presensya. Ang kanilang mga mata ay nakatungo sa lupa. Tinitingnan nila siya. Ngunit ang nakikita nila ay hindi na isang tao. Nakikita nila ang instrumento ng Diyos. Ang sagisag ng isang nakakatakot na kalooban. At sa kanilang takot, nilikha nila ang isang malawak na espasyo sa paligid niya. Isang espasyo na walang sino man ang nangahas na tawirin. Si Caleb ay sumubok isang gabi habang si Josue ay nakatayo sa labas ng kanyang tolda, nakatingin sa direksyon ng matatayog na pader ng Jericho na nagliliwanag sa ilalim ng buwan. Lumapit ang matandang mandirigma. Hindi niya sinubukang hawakan si Josue sa pagkakataong ito. Tumayo lamang siya sa tabi niya. Ang kanilang mga anino ay magkahiwalay na nakahiga sa lupa. Ito na iyon kung gayon. Sabi ni Caleb, ang kanyang boses ay mahina. Lahat ng pinangarap natin, lahat ng ipinaglaban natin, ikaw hindi lumingon si Josue. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa lungsod. Ang pangarap ay hindi ang lupa. Caleb,
Ang pangarap ay ang pagsunod. Ito ay simula pa lamang. Isang buntong hininga ang kumawala sa matandang lalaki. Naaalala mo ba ang mga gabi sa disyerto? Nagkukuwento tayo tungkol sa kung paano tayo magtatanim ng sarili nating mga ubasan. Kung paano tayo uupo sa ilalim ng ating mga puno ng igos at ang ating mga anak ay maglalaro sa kapayapaan. Naaalala ko ang isang henerasyon na namatay dahil sa mga pangarap na iyon. Sagot ni Josue, ang kanyang mga salita ay kasing tulis ng yelo. Ang kapayapaan ay hindi isang regalo. Ito ay isang bagay na kinukuha. At ang halaga nito ay mataas. Natahimik si Caleb, ang huling sinulid ng koneksyon sa pagitan nila, ang sinulid ng isang pinagsamahang nakaraan, ay pinutol. Ang Josue na kasama niyang nangangarap ay wala na. Ang natira ay ang general, ang mananakop. Tinalikuran ni Caleb ang kanyang kaibigan at naglakad palayo sa kadiliman. Naiwan si Josue sa kanyang absolutong pag-iisa. Si Josue ay hindi nakaramdam ng pagkawala. Hindi niya naramdaman ang pag-alis ng kanyang huling kaibigan. Ang kanyang mundo ay lumiit na ngayon sa isang solong punto ng focus, ang misyon. Tiningnan niya ang Jericho hindi bilang isang lungsod na puno ng mga tao, ng mga pamilya, mga manggagawa, mga bata. Tiningnan niya ito bilang isang estratehikong balakid, isang problema na nangangailangan ng solusyon, isang pader na kailangang gumuho. Ang kanyang isipan ay hindi na nag-iisip tungkol sa tama o mali, sa habag o kalupitan. Nag-iisip na lamang ito sa mga tuntunin ng kahusayan, ng pangangailangan, ng tagumpay. Tinanggap na niya kung ano siya ngayon, hindi isang bayani, hindi isang banal na tao. Siya ay isang armas na hinasa para sa isang layunin. Siya ay isang martilyo na idinisenyo upang basagin ang mga bansa. At sa pagtanggap na iyon, natagpuan niya ang isang kakaibang uri ng kalayaan, ang kalayaan mula sa bigat ng sariling kalooban, mula sa pasanin ng pagpili. Mayroon lamang pagsunod. Mayroon lamang ang susunod na utos. Tinalikuran niya ang tanawin ng Jericho at naglakad pabalik sa gitna ng kampo. Ang kanyang mga hakbang ay tiyak. Bawat isa ay may layunin. Ang mga bantay ay yumuko habang siya ay dumaraan. Ang mga bulungan ay huminto. Ang gabi mismo ay tila nagpipigil ng hininga. Pumasok siya sa kanyang tolda, kung saan ang mga mapa ng lupain ay nakalatag sa mesa, sa ibabaw mismo ng lugar kung saan dating nakahiga ang tungkod ni Moises. Pinag-aralan niya ang mga mapa sa ilalim ng liwanag ng lampara. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumalaw. Sinusuri ang mga kahinaan. Kinakalkula ang mga distansya. Bumubuo ng isang plano na hindi mula sa kanya, kundi isang plano na ipinapaalam sa kanya. Pagkatapos ng mahabang sandali ng katahimikan, tumayo siya ng tuwid. Ang desisyon ay ginawa na. Ang landas ay malinaw. Lumabas siya mula sa kanyang tolda at tumingin sa tahimik na kampo. Tumingala siya sa kalangitan, hindi para maghanap ng gabay, kundi para kilalanin ang kapangyarihan na kanyang pinaglilingkuran. Pagkatapos, bumaling siya sa isang bantay na nakatayo sa malapit. Yung kanyang unang malaking uts bilang bagong nilalang na ito ay hindi isang sigaw ng inspirasyon. Ito ay isang malamig, teknikal, at hindi mapag-aalinlangan ng direktiba
na magsisimula sa pagbagsak ng isang sibilisasyon. Ipunin ang mga mandirigma at ang mga saserdote, sabi ni Josue. Ang kanyang boses ay humihiwa sa katahimikan ng gabi. Sa pagsikat ng araw, magmamarcha tayo. Isang beses sa isang araw, sa loob ng 6 na araw, lalakarin natin ang paligid ng lungsod sa katahimikan. Walang sino man ang magsasalita. Walang tunog maliban sa mga yapak at sa mga trumpeta ng mga saserdote. Ihanda ang lahat. Ang utos ay ibinigay. Ang makina ng digmaan ay nagsimula ng umandar. Si Josue ay tumayo ng mag-isa sa gitna ng kanyang natutulog na bansa. Isang figura ng bakal at anino, nakatingin sa hinaharap, hindi na may pag-asa o takot, kundi may malamig at nagkakalkulang katiyakan ng isang bagyo na malapit nang dumating. Ang kanyang pagbabago ay kumpleto na. Ang kanyang kalungkutan ay absoluto na. At ang kapalaran ng Canaan ay selyado na. Lumipas ang mga taon. Ang alikabok ng digmaan ay matagal nang humupa. Sinipsip ng lupaing diniligan ng dugo at pawis. Ang mga pader ng Jericho ay mga guho na lamang, isang paalala ng isang nakakatakot na kapangyarihan. Ang mga higante ng Canaan ay mga bulong na lamang sa mga kwento sa gabi. Ang lupang pangako na dating isang marahas at madugong pangarap ay naging isang katotohanan na nahahawakan at natatamnan. Mula sa Dan hanggang Beersheba, ang mga tribo ng Israel ay nagsimula ng mag-ugat. Ang mga bukid ay inraro, ang mga ubasan ay namunga, at ang mga tawa ng mga batang hindi nakakilala sa disyerto ay umalingaw-ngaw sa mga burol. Ang misyon ay natapos na, ang tagumpay ay ganap, at si Josue, ang mananakop, ay tumanda na. Nakatayo siya ngayon sa isang mataas na burol sa Timnath Serah. Ang lupain na ibinigay sa kanya bilang kanyang mana. Mula roon, tanaw niya ang isang malawak na tanawin ng kapayapaan. Nakikita niya ang usok na pumapailan lang mula sa mga tahanan. Mga maliliit na haligi ng buhay na nagsasabing mayroong pagkain sa hapag at init sa apuyan. Nakikita niya ang mga magsasaka, mga maliliit na tuldok na gumagalaw sa kanilang mga bukid. Ang kanilang trabaho ay isang awit ng pasasalamat sa lupa. Sa ilalim ng lilim ng isang puno ng igos sa di kalayuan, nakikita niya ang isang pamilya. Ang kanilang mga tinig ay dala ng banayad na hangin. Ito ang bunga. Ito ang resulta ng isang gabi ng pagkasira sa pampang ng Jordan. Ang bawat tahanan na iyon ay itinayo sa pundasyon ng kanyang isinakripisyong sangkatauhan. Ang bawat bukid na iyon ay diniligan ng kanyang sariling mga luhang, hindi na niya kayang iluha pa. Pinigilan niya ang apokaliptikong pangitain. Ngunit sa paggawa nito, siya mismo ay naging isang uri ng apokalipsis para sa kanyang mga kaaway. Isang puwersa ng kalikasan na walang awa at hindi mapipigilan. Habang pinagmamasdan niya ang lahat ng ito, wala siyang naramdamang kagalakan. Wala ring kalungkutan. Wala kahit na kasiyahan. Ang mga emosyong iyon ay mga dayuhang wika na matagal na niyang kinalimutan. Sa halip, ang kanyang isipan ay nagproseso ng tanawin bilang isang serye ng mga katotohanan. Layunin natamo, resulta matagumpay. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dating humawak ng espada at nag-utos sa mga hukbo. Ang mga ito ngayon ay payat na at may mga ugat na nakaumbok. Ngunit ang mga ito pa rin ay mga kamay ng isang instrumento, hindi ng isang tao. Sa kabilang lambak, sa lupain ng Hebron, alam niyang nabubuhay si Caleb, paminsan-minsan. Naririnig niya ang mga balita tungkol sa kanyang matandang kaibigan
isang patriarka na napapaligiran ng kanyang mga anak at apo. Ang kanyang tawa raw ay kasing lakas pa rin ng dagundong ng isang leon. Si Caleb ay naging isang tahanan. Siya, si Josue, ay naging isang monumento. Si Caleb ay isang puno na nagkakalat ng kanyang mga sanga, nagbibigay ng lilim sa kanyang angkan. Si Josue ay isang bato, isang alaala ng isang himala at isang digmaan, malamig, matigas, at nag-iisa. Ito ang moral ng kwento. Ang malalim at malungkot na katotohanan na tanging siya lamang ang nakakaunawa sa kabuuan nito. Upang maging isang tunay na pinuno, hindi sapat ang lakas o talino. Kailangan ng isang sakripisyo. Ngunit, ang pinakamataas na sakripisyo ay hindi ang sariling buhay, kundi ang sariling pagkatao. Kinailangan niyang sunugin ang tulay patungo sa sarili niyang puso upang maitayo ang isang tulay para sa kanyang bansa patungo sa kanilang hinaharap. Kinailangan niyang maging ang bakal, ang granito, ang yelo, upang ang iba ay magkaroon ng kalayaang maging malambot, maging masaya, maging tao. Ang kadakilaan sa pinakadalisay nitong anyo ay isang anyo ng pag-iisa. Ito ay ang pagtanggap na ikaw ay magiging isang simbolo na titingalain ng lahat, ngunit hindi na kailanman hahawakan bilang isang kaibigan. Ikaw ang magiging pader na magpoprotekta sa kanila, ngunit ikaw mismo ay mananatili sa labas ng init ng kanilang tahanan. Ang iyong pangalan ay magiging isang alamat, ngunit ang iyong kwento bilang isang tao, ang iyong mga takot, iyong mga pangarap, iyong mga pag-ibig ay maglalaho. Magiging abo na tinangay ng hangin ng kasaysayan. Dumating ang dapit hapon, at ang langit ay nag-apoy sa mga kulay kahel at lila. Ang anino ni Josue ay humaba sa lupa, isang mahaba at madilim na marka sa lupain na kanyang ipinaglaban. Ang anino ay tila mas totoo, mas may bigat kaysa sa matandang lalaki na pinagmumulan nito. Tinalikuran niya ang tanawin ng buhay at kapayapaan. Walang sinuman ang naghihintay sa kanya sa kanyang tahanan. Ang kanyang tanging kasama ay ang katahimikan at ang bigat ng isang natapos na misyon. Naglakad siyang mag-isa pabalik, isang alamat na nababalot ng laman at buto. Isang hari na walang kaharian sa kanyang puso. Ang kanyang buhay ay isang patunay sa isang malupit na kabalintunaan na upang lumikha ng isang lugar kung saan ang mga tao ay maaaring mamuhay at magmahal ng malaya. Kailangan muna ng isang taong handang kalimutan kung paano magmahal at mamuhay para sa kanyang sarili. Iyon ang kabayaran. Iyon ang kanyang krus. At sa malamig na katahimikan ng kanyang pag-iisa, tinanggap niya ito nang walang anumang reklamo, sapagkat iyon ang kanyang tungkulin, ang kanyang kapalaran, at ang kanyang malungkot na kadakilaan.